Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod. Si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan mga katambay. Magandang araw po, umaga, tanghali, madaling araw po sa atin lahat. At ito po, umpisahan na po natin. Dahil alam naman po natin nangyayari po sa ating bansa. Walang tigil na po. Magtatatlong taon na po mga katambay. Puro pamumulitika po sa mga Duterte. Noong nakaraang mga araw lang po, ang ating Vice President ay napuno na po. Napuno ang salop. Di po ba? Sa mga distractor niya o mga sinasabing mga nag-a-analysis po sa kanya, ay talaga pong walang tigil po na paninira po sa ating Vice President. Kaya po napakarami niya na pong nasabi ng sama ng loob. At puro totoo po, halos ang sinabi niya. Meron po siyang puro patotoo, di ba? Pero ito naman po, pag-usapan naman po natin ngayon mga katambay, ang kanya naman pong ama. Halos pinagsasabay po silang mag-ama, mga katambay, mga kababayan ko, para po i-demolition job o yung pamumulitika po sa kanila. Ay talagang ito pong committee ng Quadcom sa pangunguna po ni Barbers, ni Ace Barbers po, representative, ay talagang hindi po nila tinatantanan. Lalo po rito sa bago na naman nila. Walang kamatayan, di ba? Natapos na po sila sa sinasabing West Philippine Sea, di ba? Yung sinasabing gentleman agreement, na wala na po ng saysay yun, mga katambay. At ito naman po ngayon, binalik na naman po nila. At ilang buwan na po itong pinag-uusapan, mga katambay. Yung drug war po at ng ating Pangulo, ang dating Pangulong Duterte. Ito po, ang sinasabi naman po ngayon, yung reward system naman daw po, mga katambay. Ang kinakabit po dito sa dating Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs, mga katambay. Pakinggan po natin itong mga congressman laban po rito sa dating Pangulong Duterte. At komentuhan po natin, mga katambay. Nangangailangan ng documentary evidence at iba pang tetestigo kaugnay ng umano'y cash reward sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sagot ni House Quadruple Committee o Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers nang tanungin kung may nakikita na bang link ang 4 House panels sa pagitan ng dating Pangulo at sa umano'y pabuyang ipinagkakaloob sa mga pulis sa anti-drug operations, kabilang na ang pagpatay sa mga drug suspect. Kapwa binanggit ni na retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma at Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang umano'y reward system. Kasi nga, nabanggit lang naman in passing, wala pa naman nagko-corroborate dun sa puntong yon, no? Siguro, hintayin natin muna kung meron pa bang ibang corroboration o iba pang documentary evidence na maaaring lumabas, no? Na magpapatunay na meron talagang kinalaman. Sa ngayon, itinanggi naman ni dating Pangulong Duterte ang aligasyon ng reward sa anti-drug war sa panayam nito sa SMNI. Aniya, hindi siya nagbibigay ng reward, subalit bilang mission accomplished, yayayain niya umano ang mga pulis sa restaurant, pakakainin at babatiin sila. Sa susunod na linggo, inaasahang maglalabas na ng partial committee report ang Quadcom upang maumpisahan na rin ng Department of Justice at iba pang kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang gagawing preliminary investigation sa mga nabunyag na extrajudicial killings o EJKs sa anti-drug war. Samantala, iginiit ni Congressman Barbers na hindi target ng Quadcom si Vice President Sara Duterte. Tugon ito ng mamabatas matapos ipahayag ni VP Duterte na binabalak ding isangkot siya sa pagdinig ng Quadcom. And then sa Quad Committee, hindi pa naman nila nasasali yung pangalan ko doon. But I heard na gusto nilang isali yung pangalan ko doon. Wala, kasi hindi naman pasok sa tinatalakay ng Quadcom siya ngayon. Yung usapin tungkol dyan sa... Are you referring to the issue of the confidential funds? Kasi kung yan, hindi yan pasok sa mga subject matter na tinatalakay na itong 4 na committee ito. Sa susunod na linggo. Ayan, subject matter, mga tambay. May mga subject sila na tinatalakay pagdating po sa mga Duterte at sa Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin yung mga tambay dahil may committee pong, iba po ang committee humahawak naman po sa
sinasabi po natin yung mga confidential fund, di ba? Nandiyan po yung committee ni Chua, ni Representative Chua, di ba mga katambay? Siya po ang umahawak po niyan sa mga usapin po sa Vice President Sara Duterte. At di ba, putok na putok din po sa mainstream, sa social media mga katambay, di ba? Pumutok din po ang kung gaano po ito di umano kabalingbeng at napakasipsip mga katambay, di ba? Dahil yun po ang pumutok dahil po sa social media, pumutok po kung gaano niya po purihin. Grabe po niyang pinuri yung dati niya pong video nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba? Yung kung paano po siya pumuri at purihin ng dating Pangulong Duterte sa ginawa pong war on drugs. Dahil po, ang sabi niya ron sa mga, kung makikita niyo po sa YouTube yun, mga katambay, yung video po ni Ace Barbers kung paano niya po purihin ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Talagang bukod tangi raw po na ang dating Pangulo lang nakagawa, nakapaglinis, ang problema ng bayan, lalo po ang droga. Dahil nga po, di po ba, ayon po ito sa numero, mahigit 42,000 po ang halos nasakop, buong Pilipinas po, nasakop na po ang 42,000 mahigit na barangay, mga katambay, na talagang polluted o talagang napakarami na pong addictus. Di po ba? At nalinis po, mga katambay, nalinis po ng dating Pangulong Duterte. Kaya lang po, hindi niya po natapos. Di ba? Yun yung sinasabi ko madalas. Hindi po natapos. Pero nakapaglinis po siya ng mahigit 22,000 na barangay. Gaano karami yun? Nasayang lang po. Dahil po dito sa Quadcom na ito, lalo sa pangunguna po yata ng Congressman Barbers, na yung napakaganda niya nakita na ginawa ng dating Pangulong Duterte. Ngayon po, masama na po sa paningin nila, sa panlasa nila. Yung mga sinasabing sangkot sa droga, gumagamit ng droga, ginagawang hanap buhay ang droga, napakaraming drug lord, napakaraming mga kapulisan na involved dito, may mga general, may mga politiko, may mga mayayaman, may mga artista. Sari-sari na po ang na-involve po rito. Pero ngayon, pagpasok ng bagong Pilipinas, na iba na po ang ihip ng hangin kay Barbers, mga katambay. Iba na po. Masama na po ang dating Pangulong Duterte. At kailangan pong imbestigahan, mga katambay. Kailangan po imbestigahan dahil po dito sa sinasabi nila merong reward system. Pero meron naman pong paliwanag dyan ang dating Pangulong Duterte. Dito po sa sinasabi po na yung mga reward system, saka yung dati po. Ito, pakinggan po natin ito. Meron po siya isang video rito, mga katambay. Kung paano po siya magpatakbo, lalo po bilang Commander-in-Chief sa mga kapulisan, mga katambay. Pakinggan po natin itong isang balita. Sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. As a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arrestuhin ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili niyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Ayan talaga ang order ko. Maski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Maski saan, ganun talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. Pulis na papasok sa ganun. Uulang gagong pulis na papasok ng gano'n. Makukulong sila. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Magpayag din sila. Bigyan mo ng pero operational funds. Pagkatapos, from time to time, tanungin ko sila, tapos na ba? Kasi medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumipat sa Zamboanga. We have to do more follow-ups. Sabi ko, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi ng reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung
ano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them. Madali sabi mo. Ang problema niyan, if I will answer the question, it would be self-serving. I would rather na yung buong banda, let the people take the proper decision. Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down from public office permanently. Kung wala namang silbi yung ginawa ko at yung lahat na namatay at gumana naman yung there was a time na maski sana magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Pero hindi ko sinasabi na sinadya ko pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight so that if they fight, we will be justified in killing them, and that is one problem solved for the day. Toto. Yan po mga tambay, yan po ipahayag po ng dating Pangulong Duterte nung panahon po na puspusan din po ang kanyang talagang war on drugs. Talagang nagtuturo po siya, nagle-lecture po siya. At alam po ng kapulisan ang gagawin po nila, lalo po naaayon po sa batas. Tama-tama po sinabi ng dating Pangulong Duterte, di ba? Kung ang buhay mo nanganganib, dito po sa mga tinutugis mo, inuhuli mo. Dahil ito po, karamihan po rito, may dalang baril po ito. Handang pumatay po, mga tamay. May mga bit-bit po ito. Talagang lumalaban po. Marami pong lumaban. Pero hindi naman po lahat halos ng nag-a-addict at sangkot sa droga ay napatay at lumaban. Napakarami pong sumuko, mga katambay. Napakarami pong sumuko na gumagamit po ng droga. Di po ba? Nagpagawa po pa nga ang dating Pangulo, di ba? Mga rehab center. Napakarami, isang damukal, di po ba? Milyon po ang nagbalik loob po sa bisyong droga, di ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Milyon, mga katambay, milyon. Pero pinasasama lang po ng mga politiko. Mga politiko lang po ngayon sa institusyon po ng Kamara ang hindi po nagustuhan. Hindi po ang taong bayan ang tinatanong, di ba? Ayun ang sabi ni dating Pangulong Duterte, di ba? Kung ang ginawa niya ay napasama at masama sa taong bayan, di ba? Sabi nga niya willing siya mag-step down noong mga panahon na yon. Pero wala naman pong ganun nangyari. Dahil nga po, majority halos ng taong bayan noong mga panahon na yun, nagugustuhan po. Katulad po ni Kamanong, ang pamilya ni Kamanong. Di po ba? Nagustuhan po ng pamilya ni Kamanong dahil nagkaroon po ng safety ng 6 na taon. Ang aking mga pamilya, di ba? Ang kamag-anak. Dahil ang lugar namin, ang probinsya namin, ay lagana po ang aming mga barangay sa mga addictus. Pero ngayon, grabe po, pati po lahat ngayon, inungkat na po. Pati yung drug war ng dating Pangulong Duterte. Talagang kung ano-ano pa po ang pinagsasabi, mga katambay, na kesyo hindi maganda ngayon, human rights, mga katambay, na marami raw pinapatay, at ito pa, kaya daw dumami ang pinatay, dahil daw po meron daw reward system, mga katambay. Isinabi naman po, pinaliwanag pa nga ng dating Pangulong Duterte ang reward system, at yung sinasabi niyang panggastos, nasabi niya rin. Kaya siya nagbibigay ng panggastos dahil yung mga hinahabol, nagpupunta saan? Bisaya, Mindanao. Kailangan habulin. Kailangan gamitin ng pera. Di ba? Para po matugis yung mga sinasabing mga malalaking ulo rin. Di ba? Hindi yung sinasabi lahat daw ng nakulong, lahat ng napatay lang, puro gurame o ipis o sinasabing maliliit, mabababa o maliliit na klase lang. Pero nakita naman po natin, di ba? Yung mga nanlaban, may mayor, di ba? Yung iba naman, hindi natin alam kung sino talaga nagpapatay na. Di po ba? Merong mga nakulong na senador, dating senador. Di po ba? Mga drug lord nakulong, may mga Chinese. Ginagawan po nga nila ng issue sa dating Pangulong Duterte yan dahil pinapatay daw yung mga drug lord. Di po ba? Na nasa kulungan. Tapos sasabihin mo, maliliit lang din ang nahuhuli. Kaya hindi mo malaman dito sa mga sinasabing
mga distractor ng Pangulong Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte, di ba? Napakarami po niyan. Kahit po sa social media, talagang binabakbakan po ang mag-amang Duterte, mga tambay. Binabakbakan po. Talagang napakarami na pong mga nag-a-analysis po sa dalawang ito. Dito po sa ating dating Pangulong Duterte at Vice President. Talaga pong pilit po sila sinisira ang mag-amang Duterte. Napakarami pong distractor po nito sa social media. At syempre po, ang malaking mainstream media rin po, di po ba? Kaya dito po sa ginagawa po ng committee ng HUAD. HUAD nga po tawag ng mga kababayan natin dito. Hindi na HUAD eh. HUAD. Mga HUAD na committee. Sa pangunguna po ni Congressman Barbers, mga katamay. Nakakagulat lang po. Parang kailan lang po yung 6 na taon na sinasabi nga po ni Kamanong na hinangaan po ito. Hinangaan. At hinangaan din po ito ng isang dating mayor at ngayon congressman na si Richard Gomez. Dahil nalinis din po ang kanyang probinsya, lalo-lalo ang kanyang city, yung kanyang kung saan po siya mayor, di ba? I think sa Ormoc, bandang Bisaya po, mga katambay. Nalinis po. Ang napakaganda raw pong nangyari doon, ang idinulot ng war on drugs. Di ba? Yung sinasabi ko nga po, mga katambay, for 22,000 mahigit ang nalinis. Isa na po doon yung city o mga barangay dito sa siyudad ni Goma o ni Gomez, mga tambay. At ang mayor yata doon ay ang kanyang asawa ngayon na si Lucy Torres Gomez, mga tambay. Na binabakbakan din po ngayon. At pilit mong isinasangkot ng isang drug lord. Drug lord. Ang pinaniniwalaan po ngayon ng Quad Committee. Drug lord. At yung sinasabi pong mga nasa kulungan. Meron pong pinaniniwala niya nasa kulungan. Ngayon naman, meron naman po silang nilabas. Dati naman daw nasa administrasyon ng Pangulong Duterte. Isang general. Mga tambay. Grabe. Si Gama yata, mga tambay. Grabe. Grabe po nangyayari po ngayon sa pamilya Duterte. Lalo-lalo po sa mag-ama. Dito kay Vice President Sara Duterte at kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At mismo ang Vice President, di ba? Sinabi niya, inihintay lang niya na pati siya ay isangkot po dito po sa war on drugs ng kanyang ama, mga katambay, na pinasasama po nila. At napakarami po nila talagang ginagawa po dyan. Talagang ikinakabit po. Lahat po halos, pati ang Pogo, di ba? Pati ang Pogo. Dito po kay dating mayor, tinanggal na po kasi, kaya dating mayor na, si Alice Guo. Di ba? Sinasangkot din po niya ng dating Pangulong Duterte. Pati sa Pogo, halos lahat ay talagang ikinakabit na po nitong mga institusyon ng Kamara, mga katambay. Grabe po ang ginagawa nilang pangyuyurak sa pagkatao at sa pagiging mga politiko sa mga Duterte, mga katambay. Pero ang taong bayan naman, nakikita naman po nila kung ano po ang ginagawa nito ito pong institusyon ng Kamara. At isa pa, mga katambay, meron din po silang isa pang issue dyan. Dating Pangulong Duterte, bubuksan din po nila. Dahil nga, dito po sa sinasabi rin, di ba? Yung sinasabi po na merong reward, gusto rin po nilang buksan, imbestigahan po ang intelligent o sinasabi confidential intel fund ng dating Pangulong Duterte. Ganun po katindi ito. Ito pong institusyon ngayon ng Kamara. Nagpapaka-Supreme Court po, mga katambay. Nagpapaka-Sandigan Bayan. Nagpapaka-NBI, mga katambay. Grabe po. Legislative po itong branches nitong dalawang ito. Ang Kamara at ang Senado. Pero ngayon po, grabe po. Mga investigador na. At talagang pati po ang departamento po ng COA, hawak na rin po nila. Sila na rin po ang nag-o-audit po ngayon, mga katambay. Itong institusyon ng Kamara. Ganun po katindi ito. Kaya dito po, lalo po silang nalulubog sa kumunoy. Ito pong institusyon na ito. Bakit po? Iimbestigahan mo na iimbestigahan yung mga may confidential fund, may intel fund. Pero pare-parehas po silang meron. Yun nga po sinasabi ni Kamanong pasasamain mo lang ang mga Duterte. Gagamitin mo
yung pera katulad ng intelligent fund at itong Intel fund na ginagamit po nila. Confidential nga po yan eh. Confidential. Pero sila gusto nilang kalkalin yung confidential, mga katabay, para lang maikabit dito sa sinasabing paninira nila. Di ba? Samahan po ng mga sinasabing hindi tamang paggastos ng pera ng bayan. Pero, one-sided po sila eh. Dahil mismo sila meron ding hawak. Tama ba ang paggastos nila? Lalo po ngayon, mas malaki po ang hinahawakang pera ng Pangulo. Di ba? Yung kanya Intel Fund at Intelligent Fund, yung tinatawag na Intelligent Fund at siyempre Confidential Fund. Ganon din po ang speaker, meron din po yan. Hindi po mawawalan yan. Ang Senate President at mismo si Congressman Barbers, meron po yan. Yung Quad Committee. Kasama po lahat ng senador, lahat ng congressman, mga katambay. Pati nga mga LGUs, may mga confidential fund ng LGUs. Pero pagdating po dito sa mga congressman, sa Quad Committee, ang masama lang po, ang hindi ayos gumamit at napakaraming korupsyon na nakikita po sa dadalawang tao lang po, mga katambay. Ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Ganun po katindi po ito, mga katambay. Ito pong bagong Pilipinas na binuo po nila. Ang tawag po kasi nila rito, bagong Pilipinas nila. Ganun po pala ang gagawin nila sa bagong Pilipinas. Yung bagong Pilipinas. Ang layunin lang po pala ng bagong Pilipinas, isang pamilya lang pala ang kanilang tatrabahuhin ng 6 na taon. Mga katama, yun po pala yun. Pabagsakin ng pabagsakin lahat ng nakapaligid dito. Napakarami na po, di ba? Sinangkot na po lahat. Si General Bato, na dating general, ngayon general ng war on drugs, panahon ni dating Pangulong Duterte, ngayon po isa na senador. At ganun din po, ang assistant po niya dati, si Bongo, ngayon po isang senador na rin. Sangkot na rin po. Si Senator Bongo. At yung kanya pong kaibigan din na isang pastor, si Kibuloy, ngayon po, nililitis na po sa korte. Dahil nga po, napakarami pong investigasyon din ang ginawa ng Senado at Kamara dyan. Pero ang bagsak po, sa korte pa rin. Di ba? Yun nga sinasabi rin ni Kamanong, puro paglulustay ng pera ng bayan. Hearing ng hearing, buo ng committee, puro quad committee, kung ano-anong mga committee ang ginagawa ng Senado at Kamara. Bakit ayaw pa nila idiretso sa korte? Ang dulo rin naman, ang lundo. Ang lundo at dulo nito ay sa korte pa rin. Korte pa rin na magdidesisyon. Di ba? Ano lang po ginagawa nito? Puro papogi. Papogi. Media mileage. Para lagi sila na exposure na pagkikita ng mga Pilipino. Dahil di kaya. Kailangan nila dahil malapit na rin ang halalan. At isa pa, meron nag-uutos. Di kaya. May nag-uutos para trabahuhin ang pamilya Duterte. Dahil meron daw po yata na talagang gustong-gusto na rin maging vice president ng bansa. Dahil wala raw po kasi kapag-apagasang manalo. Kung lalabanan niya ang vice president Sara Duterte, pakakainin lang daw po na alikabok sa halalan. Kaya ang pinaka-chance na lang daw po nitong tao na ito, mga katambay, umuugong. Ang pinaka-chance na lang, ma-impeach ang Vice President Sara Duterte rin. Di po ba? Para hindi na makatakbo sa halalan, mga katambay. Sigurado na. Instant Vice President po yata ito. Kung mangyayari yun. Instant. Walang kahirap-hirap. At isa pa, para nga naman na humina ang puwersa ng Duterte, kailangan din pong, pabagsakin ang ama. Ang ama na naglingkod ng 6 na taon, napakaganda at napakaraming ginawa nito, mga katambay. Yung mga politiko, wala po silang nakita. Nakita lang po nila kagandahan ng ginawa ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulo, nung siya po ay active pa. Nung siya po ay nasa posisyon pa bilang Pangulo. Napakarami po rito. Isa na si Barbers na humahanga. Mga katambay, binubuhat po sa upuan, sa paghanga, ang dating Pangulong Duterte. Pero po ngayon, siya na mismo, ang naggumagawa ng bintang, gumagawa ng kung ano-ano aligasyon. Maraming kinukuhang mga witnesses.
itong Quadcom na ito, kung sino-sino po. Karamihan po, puro sangkot sa droga. Yung iba pa, convicted pa. Ang kinukuha po nilang mga sinasabing magwi-witness po, mga katambay. Ibang klase po. Mas pinaniniwalaan na po ng mga congressman ang mga drug lord, mamamatay tao, may mga kaso, mga nasa kulungan, mga convicted, kaysa puro sa mga mamamayang Pilipino. Bakit nga po sinasabi? Yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, di ba? Taong bayan sa Pilipino. Kung ang Pilipino katulad natin, hindi natin nagugustuhan ang ginawa niyang war on drugs. Mismong siya, Pilipino ang magpapaalis sa kanya. Pilipino ang magsasabi sa kanya. Doon siya mag-step down, di ba? Nung umpisa pa lang na sinasabing agresibo ang ginagawa niya sa war on drugs. Pero wala pong nangyari noon. Walang majority ng Pilipino ang nagalit sa kanya para siya paalisin, sibakin bilang presidente. Di ba? Ngayon lang po nagyayaw-yaw. Hindi pa majority ng Pilipino ang bumabati ko sa kanya, mga katambay. Mga politiko, 300 plus po ang mga congressman. Pero hindi po lahat ng congressman bumabatikos pa sa kanya. Iilan lang po yung committee ng Quadcom. Wala pa silang 20 puron, mga katambay. Grabe po, no? Samantalang yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, tanggalin niyo ako, taong bayan. Taong bayan na nagluklok sa kanya. Hindi siya niluklok ng mga congressman, mga katambay. Hindi mga congressman na nagpanalo sa kanya. Kaya nga, doon mo malalaman, mga katambay, na kung lalagyan mo ng logic, mag-iisip lang tayo. Hindi kaya sangkot din sa mga droga ito, mga ito? Hindi kaya involved din sa mga droga ito, mga ito? Hindi kaya pinagkakakitaan din nila ang droga, kaya ayaw nilang mawala? Itong mga mambabatas natin, hindi kaya? Di ba? Kasi mas pinapabura nila yung mga sangkot sa droga, yung mga convicted na, may mga kaso, yung mga marami nagpatotoo, pati ang kulungan natin naging gawaan ng droga. Meron dating DOJ secretary na mahilig daw sa saba, naging senadora. Siya mismo, nung panahon niya, laganap ang droga. Pati mismo ang Muntinlupa, may gawaan ng droga. At mismo ang mga drug lord doon, mga convicted. Kigaganda ng mga kubol. Nakita po natin yan kung paano po mamuhay ang mga sinasabing mga drug lord doon sa Muntinlupa. Special. Di mo ba? May mga air condition ang kanilang kubol, ang kanilang kulungan. Kumpleto. Pati mga gamit. Ang gaganda ng mga gamit. Kumpleto. May mga television. May mga rep. Nakapagko-concert. Sila doon, nakapagre-recording. At mismo, yung dating DOJ secretary doon, nakapagko-concert pa yata, mga katambay. At di ba, meron din pong nabanggit ng mga artista noong mga panahon na yon na nagko-concert sa Muntinlupa. Parang di umano pa yata, nasangkot pa yata. Isa pa yung, parang nabanggit pa yata dyan, di ba? Isang kuneta, parang asawa rin ng senador, nag-concert dyan. At labas-pasok din daw po ang mga modelo dyan, di umano, mga katama. Noong mga panahon na yon. Yan po yata ang gustong ibalik ng mga congressman sa Pilipinas. Yung ang magharing muli sa ating bansa, mga drug lord. Lumaganap muli sa ating barangay. Yung mga barangay na nalinis na 22,000 mahigit na barangay na drug-free na yung barangay. Gusto po yata ibalik lahat muli nitong Quadcom na ito, mga katampay. Ganun po katindi. Yung 42,000 plus, nabawasan po ng 22,000 plus. Nalinis. Ngayon po, mukhang sa komento ko, mga katambay, sa tingin ko ngayon, mukhang bumalik na po yung dating 45,000 plus na talagang lagana po ang droga. Mukhang bumalik na naman po, mga katambay. Yung mga naging safe na, nalinis na po. Yung 22,000 mahigit na barangay, hindi na po ngayon yun. Sa loob lang ng 3 taon, mga katambay, bumalik na. Ganun po katinding magbago ang bagong Pilipinas nila. Talagang lahat po yung nabago, mga katambay. Hindi ba? Lahat po binago nila. Pati presyo po ng bilihin. Kahirapan, binago nila. Di ba? Binago nila.
Korupsyon, binago po nila. Napakaraming korupsyon. At hindi po ito nakikita ng Quad Committee. Ang mga korupsyon po ngayon ng bagong Pilipinas. Di ba? Flood control pa lang. Wala po nag-hearing dyan. Wala nag-iimbestiga po dyan na committee ng Kamara. Mga tambay, wala. Yung pumutok po ng mga tuni-tuniladang ginto. Wala po nag-iimbestiga dyan. Kung anong ginto, anong klaseng ginto yan na nawala daw. Di ba? At yung paglipat po ng bilyon-bilyong piso po, pera po, mga naghulog, mga miyembro po ng PhilHealth, mga tambay, nailipat daw po. Wala rin investigasyon yan. At yung loto, ginawa daw po nila gatasan ng loto. Napakarami daw po tumatama dyan na hindi maipaliwanag. Wala rin sila investigasyon dyan. Nagkaroon po ng investigasyon dyan. Moro-moro. Napakabilis. At natunaw na rin po at tinangay na rin po ng baha, mga katamay, na walang parang bula. At napakarami pong mga pangako ng Pangulong Marcos din na hindi na natupad. At nanatili na lang pong pangarap, mga katambay. Lalo-lalo po sa food security natin. Yung presyo, parang ginto. Parang ginto. Kaya nga sinasabi ng mga Pilipino, ang Pangulong Marcos ay mahilig sa ginto. Dahil pati daw ang bilihin natin ngayon ay gusto din daw po niyang maging presyong ginto. Dahil sa sobrang hilig sa ginto. Mga katambay, ng pamilya Marcos daw po. Mga katambay. Grabe, no? Kaya dito po, sa ginagawa po ng Quadcom Committee na ito, mga katambay, sila po ang magkakaproblema nito. Komento na inyong lingkod. Malapit na po ang halalan. Buwan na lang po ito, mga katambay. Buwan na lang, ilang buwan na lang po. Itong mga ito. Katulad po nito, na wala naman pong ginawa. Yung Pangulo na napakaganda ng ginawa sa bansa, sinisira nila. Gusto pa nilang dalin, ipahuli sa ICC, mga katamay. Grabe. Grabing tumanaw ng utang na loob ang mga politiko sa atin, mga katamay. Iba po, puro pang interest lang nila. Hindi pagmamahal sa bayan. Samantalang merong isang Duterte, merong isang Rodrigo, dumaan sa ating 6 na taon, nakita niya ang problema ng bansa, talamak sa droga, kinakain ng ating mga anak, ang ating mga magulang, ang ating mga ina. Lahat na halos, nalulong na halos, karamihan. Pero sinalba niya ng 6 na taon. Pero itong mga politiko na ito, hindi po pala ganun silang klaseng politiko. Mas pinoprotektahan po yata nila ang mga drug lord. Mga katambay, ibang klase po. Hindi naman po lahat ng politiko, mga katambay. Ito lang po yata, nagtatanong lang, ito lang po yata nasa Quadcom ang gustong-gusto pong protektahan yata ang mga drug lord yata, mga katambay. Kung sino pa yung gumawa ng kabutihan sa 100 milyon, mahigit 100 milyong Pilipino. Pero ang hindi lang nakakagusto, iilang-ilang piraso lang congressman, mga katambay. Sila lang ang hindi nakakagusto sa nangyaring katahimikan ng ating bansa, kabawasan ng mga nagdodroga, mga katambay. Lalo po, di ba? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, hirap na hirap po silang pasukan ng mga drugs, di ba? Pati ang mga drug lord, nagtakbuhan, naglayasan po ang mga drug lord. Nagkaroon po ng takot, kapayapaan. Di ba? At napakahirap po nila makabili ng drugs noong mga panahon na yon. Di ba? Dahil pati mga pulis nagtatrabaho. Pati mga pulis nagtatrabaho. Pero ngayon, pag upo ng bagong Pilipinas, iba na po. Iba na po ang sitwasyon, mga katambay. Ang ating bansa, napapalibutan na naman ng droga ang ating buong bansa. Ganon din po ang krimen. Kaya dito po, mga katambay, good luck na lang po sa kanila. Sa tingin po ni Kamanong, kung ito po hindi nila matatapos hanggang halalan, itong ginagawa nilang ito na pagpapabagsak sa Vice President at kay dating Pangulong Duterte, kung hindi po nila ito magagawa ng mabilisan at abutin po ito ng halalan, mukhang karamihan po rito, mga katambay. Kung magiging matalino lang po ang mga Pilipino, hindi na po makakabalik ito bilang congressman. At karamihan po ng senador dyan, hindi na rin makakabalik. Kung matalino lang po nag-iisip ang kapwa natin Pilipino, lalo po ang mga botante. Di ba? Kung hindi po magpapasilaw sa pera, lalo-lalo po sa mga nagbabayad. Kasi po ito, sa tingin ko po, komento na inyong lingkod, gagamit po ito ng pera, mga katambay. Dahil po ngayon, lagana po ang korupsyon ng mga politiko po yata.
magagamit po ito. Para lang po ito doon sa sinasabi nga, vote buying po yata, mga katambay. Kaya nga sinasabi ko, kung magpapakatalino lang mga Pilipino, hindi mananalo ito. Pwede naman po natin kunin yan. Pero talinuhan mo pa rin. Hawak mo ang ballpen. Ikaw ang masusunod, hindi sila. Di po mga katambay? Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po. Sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. At maraming salamat din po mga katambay. Siyempre po ang nagko-comment po, nagla-like, subscribe, at nag-share. Siyempre po, yung ating YouTube and TikTok, nandiyan po ang ating Tambayang Makabayan. Maraming salamat po mga katambay. At maraming salamat din po mga katambay doon sa mga followers natin na yung ating mga pagkakamali ay itinatama po ng ating mga subscribers na nagmamahal po nating mga kababayan na makabayan. Maraming salamat po. Kung may nakikita po kayo na pagkakamali, si Kamanong, tinatanggap ko po yun. Tao lang po si Kamanong, nagkakamali. At itutuwid naman po ni Kamanong yung pagkakamali niya. Maraming salamat po sa mga nagtatama po at nagbibigay po na advice sa inyong lingkod. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli po, paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.